Hello guys, so nung nakaraan ay in-unbox at syempre tinesting natin to. Itong RG477M. So ito guys yung latest na flagship na handheld ng Anbernic. So kung mahilig ka guys sa mga retro games, no? So sigurado kilala mo yung Anbernic kasi marami na silang mga ginawa. Ito yung isa sa mga pinakasikat nila. RG35XX, ito RG28XX, mas maliit. Tapos ito naman yung RG35XX na horizontal. Nung nakaraan meron ako nito yung RG556 at syempre yung RG557. So yung processor guys ng RG557 ay niligay mo siya dito. Ang problema naman gati guys ng RG557 ay mahaba siya or 16:9 yung kanyang aspect ratio. Ito guys is 4:3 which is perfect nga to guys sa mga retro games. So sa vlog na to guys, sasabihin ko sa inyo yung mga pros and cons pagkatapos ko guys matesting to ng ilang araw. So sa lahat, as in lahat ng mga retro gaming handheld na nahawakan ko, kahit nga hindi retro kahit nga yung mga bago, halimbawa itong ROG Ally X or itong MSI Klo, ay wala siya guys panama pagdating guys sa build quality nitong RG477 kasi ito aluminum to. So kung ano guys yung mga build ng mga cellphone ngayon, ganun siya guys. So hindi siya plastic, para siyang bakal. So pagkahawak mo pa lang dito, mararamdaman mo na kaagad na hindi to tinipid. Talagang literal na solid to. Kasi kapag ka nahulugan yung mukha mo nito sa gabi, sigurado yung basag yung ilong mo kasi ang bigat nito. Then pangalawa naman guys, sinabi ko nga dun sa inyo sa nakaraang vlog, no, ito yung isa sa mga perfect talaga na device pagdating sa retro gaming. Kasi yung kanyang screen is 4:3. So hindi siya guys kamukha ng mga latest na mga device na ganito, no, na mahaba yung ganyang screen or 16:9 inches. So ito guys 4:3 kasi yung mga sinaunang TV natin dati na pinaglalaruan natin ng family computer, Super Nintendo, kahit na guys sa PlayStation, ang aspect ratio nun dati is mga 4:3 or yung para siyang halos square na siya. So again guys, kung retro gaming lalaruin mo, ito guys yung the best na mabibili mo sa ngayon. Tapos sumunod guys yung kanyang screen na kahit na hindi siya OLED, talagang maganda yung pagkakagawa sa kanya, no? Kasi 4.7 inches to na LTPS touchscreen na 1280 by 960 yung kanyang resolution. So pagdating guys sa mga retro, ayoko rin naman ng OLED screen. Kasi nga guys, luma yung lalaruin mo, kaya dapat magmukhang luma yung screen nito. Kapag ka ginawa tong OLED, magmumukhang bagong screen na to. Ganito kasi guys yung kulay ng lumang TV namin. Parang bronze na chocolate. So sumunod guys na nagustuhan ko dito ay yung kanyang strong performance. Kasi nga guys, flagship to guys ng Anbernic. So ang processor nito guys is Dimensity 8300, no? So hindi siya guys Snapdragon. Mas malakas to sa Snapdragon 8 Gen 1, pero mas mahina siya ng konti sa Snapdragon 8 Gen 2. So sa pagitan siya guys ng 8 Gen 1 ng Snapdragon at ng 8 Gen 2. So nakita nyo naman nakaraang vlog natin. So walang naging issue dito yung mga bagong games ngayon. Kamukha nitong Genshin Impact. Itong COD Mobile. Yan o, nakita nyo na sinuswipe-swipe ko lang siya. At hindi siya nahihirapan. Hanggang Nintendo Switch guys, kayang-kaya nito. Ito, yan o, Nintendo Switch to. Sumunod guys na maganda dito, syempre Android OS siya. So ibig sabihin nun guys, lahat ng pwede mong gawin dyan sa cellphone mo na Android, pwede mo rin gawin dito. Pwera lang guys, yung tumawag at mag-text. Pero guys, as in lahat ng pwede mong gawin sa Android ay pwede mo rin siyang gawin dito, no? Kamukha ng pag-YouTube, di ba? Pwede ka mag-YouTube, pwede ka rin dito mag-FB, pwede ka rin dito mag-Google, at syempre pwede ka mag-download ng any app or games na gusto mo guys sa Android. And Android 14 na rin siya guys, ayun o. Di ba? So next na nagustuhan ko dito ay yung kanyang control. Kasi ang control siya guys is parang sa Nintendo, yan o, YXBA. Diba usually kasi ang itsura ng mga handheld nandito yung analog tas nasa baba yung D-pad. So dito guys baliktad. Nasa taas guys yung D-pad, nasa baba yung analog, no? Kasi perfect nga talaga to sa mga retro gaming. Kasi usually diba pag mga lumang games ang nilalaro natin, D-pad naman talaga ginagamit natin, hindi naman to. Kasi guys pag pinagbaliktad mo to tas ginagamit mo yung D-pad, ganito itsura ng daliri mo, yan o, nakabaluktot. Maganda yung pagkaka-placement ng D-pad niya dito, no? Kasi straight pareho yung daliri mo. And pangalawa guys, yung kanyang L1, L2, saka yung kanyang R2, saka R1. So makikita natin dito na magkatabi siya. So inline siya, hindi siya stock. Usually guys, ang mga controller kasi ay nasa likod yung R2, tapos nasa harapan yung R1, di ba? Ganyan siya. So ito guys, hindi. Ganyan yung itsura niya guys. No? Nung una, parang na-awkwardan ako sa kanya. Parang sabi ko, bakit ganun yung itsura niya? Parang hirap niyang gamitin. Pero guys, mapapansin nyo dito na mas mataas to. Itong R2 kaysa dito sa R1. Kaya guys, mas madali siyang abutin. And isa pa guys sa kinagandahan kapag ganito yung layout, ay nagiging mas manipis to guys itong gaming handheld natin. Kaysa nga guys na eto nasa likod to, no? Pag ganun kasi guys, no, kailangan magdagdag ng extra space dito.
Ayun, kaya nga ito matambok to eh. Kasi para yan sa R2. And again guys, para sa akin, para talaga to sa mga retro games. So kapag ka retro games naman guys, ang usually ginagamit lang naman dyan, isa lang naman dito eh. Either na L1 or R1 lang. Kasi nagkaroon lang naman ng L2, R2 sa PlayStation na pataas. And sumunod guys na nagustuhan ko sa kanya, yung kanyang variant. Kasi meron siyang variant na 8128 at syempre 12256. So yung 256 dun guys, yun yung internal na storage niya. So kung retro games lang guys ang install mo dito, hindi mo na kailangan maglagay pa ng additional na memory card dito, no? Kasi 256 is enough para sa mga retro game. Kaya nakikita nyo kanina na pwede kong ilipat-lipat yan ng smooth. Walang problema, wala siyang issue. Ay dahil nga guys sa kanyang 12 gig na RAM. Yung 8 gig na RAM guys, no, okay na yun para sa mga retro games. Pero ginawa pa niya guys na 12 gig. Kaya no, pag nag-open ka ulit ng isa, wala ka nagiging issue kahit napapalit-palit ka or nagmumultitasking ka. Then isa pa guys na nagustuhan ko sa kanya ay meron na siya mga built-in na emulator. Diba kasi yun yung usually na pinapaturo nyo sa akin na, sir, paano mag-install ng ganito? Sir, paano mag-install ng ganyan? Dito guys, meron na siyang built-in na emulator. So kung hindi ka guys masyadong techie, ay hindi ka na guys mahihirapan na mag-setup nito. So ang gagawin mo na lang dito ay lalagyan mo lang siya ng mga games. And speaking of games guys, kung gusto mo ng mga retro games at nakukulangan ka pa sa mga retro games mo dyan, meron ako guys i-offer sa'yo 20,000 na retro games for only 199 pesos. So kung gusto mo guys ma-avail yun, so hanapin mo lang ako sa FB Gadget Syndrome at sabihin mo lang guys na napanood mo tong video na to, no, para ibigay sa'yo guys ng 199 pesos lang 20,000 mahigit na mga game ROMs na yon. Halos lahat guys ng mga lumang games nandun na. So hindi ka na guys mahihirapan kung saan ba nagda-download. Kung wala ka guys alam mag-install ng mga emulation, so perfect talaga para sa'yo tong gawa ng Anbernic na 477M na to, no? Kasi nga yung mga emulator niya guys built-in na. Nagulat lang talaga ako no? Kasi meron siyang haptic feedback. Kasi usually ang mga retro handheld na mga ganito, mga wala tong haptic feedback eh. O ibig sabihin nun yung nagbabibrate kapag naglalaro ka. So ito guys meron siyang ganun, no? So nakakatuwa. Sumasabay guys yung haptic feedback niya dun sa game. So sumunod pa guys na nagustuhan ko dito ay meron na siyang accessories kaagad. Ito, meron na siyang kasama na TPU case. So first time kong nakakita ng handheld na talagang inisip pa nila, nalagyan pa siya ng TPU case, no? Kasi usually lahat ng handheld na binibili ko wala talaga siyang kasamang TPU case. So kailangan mo pang bumili nun. Kahit sabihin natin na mura lang to, no? At least naisipan pa rin na Anbernic na bigyan ka nito for free. Then ito packetable to, halata naman na maliit lang siya. And isa pa guys na nagustuhan ko sa kanya yung kanyang ergonomics. Nung una, medyo nagdududa ako sa ergonomics nito, no? Kasi nga masyado siyang flat. Pero pag nilagay mo to guys itong case na to, tapos sinawakan mo na siya, hindi pala siya masakit sa kamay kasi lahat naman ng daliri mo nasa likod eh. Diba? Usually kasi ang problema pag masyadong maliit yung handheld, kamukha nitong RG35XX na H, diba yung daliri natin nandito sa ilalim eh, no? Ito, para siyang nag-gym, diba? Binubuhat niya to. Ito hindi. Kasi nasa likod guys lahat ng daliri mo eh. You know? Kaya komportable siya guys hawakan kahit na flat siya. Saka yung weight distribution niya naman ay maayos. Kaya pag hawak-hawak mo talaga to guys, no, iba talaga yung mafe-feel mo eh, na talagang sulit yung binayad mo dito eh. So syempre guys, wala namang perfect na gaming handheld. So nakikita ko guys na issue dito ay yung para sa case ko lang naman, no, kasi may problema kasi ako sa kamay, so pasmado yung kamay ko. Kaya mabilis guys mamawis yung kamay ko. So kapag umahawak ako ng mga ganitong klase ng mga premium device kamukha nito, parang aluminum o bakal siya. So nagpapawis yung kamay ko dito. So hindi bagay ito guys sa mga pasmadong kamay. Pero yun nga yung kinagandahan nun kasi naglagay si Anbernic ng case. Kung pasmado guys yung kamay mo, no, so hindi na masyadong magpapawis siya, no, dahil sa case na to. So pangalawa naman guys, ewan ko kung cons to kasi nga premium na handheld to and aluminum yung kanyang build quality, no, kaya mabigat talaga siya. Unang-unang labas mo pa lang nito, mararamdaman mo na talaga na wow, grabe tong binili ko talagang solid na solid yung literal na solid. Yung nga guys, no, pag gagabi nakahiga ka, naglalaro ka, no, tapos nakatulugan mo to, pag nahulog to guys sa mukha mo, sigurado yan basag yung ilong mo. No, so wag mo to guys tutulugan. So yun lang guys yung nakikita ko na cons talaga nito, no. Yung iba siguro sabihin nila ayaw nila ng 4x3 screen, no, pero sa akin kasi guys ito talaga yung perfect para sa mga retro gaming. So hindi ko rin naman masabi na cons nito is yung hindi siya OLED screen kasi kamukha nga nung sinabi ko kanina na hindi ko guys kailangan ng OLED screen pagdating sa mga retro gaming. Gusto ko nga guys mas luma yung screen para mas mukha talaga siyang luma. Diba kasi nga retro yung pinag-uusapan talaga natin dito. So conclusion lang tayo guys, kung gusto mo yung pinakamaganda guys na gagamitin mo guys for retro gaming, ito guys yung the best
na maisasuggest ko sa ngayon. Kasi unang-una nga, 4:3 ang aspect ratio niya, nakamukha siya ng mga lumang TV. Pangalawa, hindi pa niya guys nasa taas. Kasi nga guys, yung mga old games natin, ito yung ginagamit natin, hindi naman to. Pangatlo guys, yung layout niya, yan sa Nintendo Switch. And bukod nga guys, sa perfect siya sa retro. So kayang-kaya rin nito yung mga latest na mga games ngayon. Yun nga lang, isa pa nga palang issue nito ay medyo mahal talaga siya. Kung hindi mo pa to nahahawakan na. Pero pag nahawakan mo to, masasabi mo talaga sa sarili mo na sulit yung binayad mo dito. Iba yung pakiramdam talaga nito. Grabe, aluminum. So sa una lang naman, no, naiisipin mo na parang mahal-mahal naman nito. So kung may makikita ka na demo unit nito, kung pwede mo lang yung hawakan, makikita mo na talagang hindi talaga to tinipid sa materyales. So lahat na yata ng pwedeng ilagay sa isang gaming handheld, nilagay na ng Anbernic dito. So para sa akin guys, no, yung presyo na yon, saktong-sakto lang yon dito. At kung gusto mo guys mag-avail nito, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to kung saan ba to nabibili. At make sure lang guys na yung link na yun ay i-click mo para siguradong hindi ka ma-scam. So kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko, i-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga upload ko about sa gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!